Bakit mas piniling ipasara ang Pogo kahit pa nga meron itong bilyong-bilyong kita? May pahayag na nagsasabing bilyones sana ang kinikita ng gobyerno sa Pogo at tila hindi na-appreciate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang benepisyo nito. Ang pahayag na ito ay may batayan sa numero, ngunit hindi kumpleto ang kwento. Sa pagninegosyo at pagpapatakbo ng bansa, hindi lamang ang kita ang tinitingnan, mas mahalaga ang kabuuang benepisyo kumpara sa kabuuang pinsala. Totoong kumikita ang gobyerno mula sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na umaabot sa bilyong piso taon-taon. Noong 2023, nakakolekta ang Bureau of Internal Revenue ng 10.32 billion pesos. Nagmula rin ang kita sa PAGCOR na umaabot sa 5.17 billion pesos. Gayunpaman, ang mga numerong ito ay mababa kung ikukumpara sa inaasahan na umabot sana sa 25 billion. Bukod pa rito, maraming POGO ang illegal na nag-ooperate kaya hindi na isasama ang kanilang kita sa buwis. Ang pinakamahalaga, maliit lang ang ambag nito. Sa kabila ng bilyong kita, ang POGO ay nag-aambag lamang ng 0.2% sa ating gross domestic product noong 2023. Bakit nga ba ipinatigil ang POGO? Ang desisyon ni PBBM na tuluyang ipatigil ang POGO sa pamamagitan ng paglagda sa Anti-POGO Act of 2025 ay hindi dahil sa ayaw niya sa kita, kundi dahil mas malaki ang problema kaysa sa perang kinikita. Ito ang dahilan kung bakit ito inirekomenda ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Finance at NEDA. Una, ang POGO ay sentro ng krimen at iligal na gawain. Ang POGO ay naging pugad ng iba't ibang seryosong krimen tulad ng kidnapping, human trafficking, torture, money laundering, at ang paglago ng mga iligal na POGO ang nagpalala sa sitwasyon. Pangalawa, ang POGO ay nakapipinsala sa reputasyon ng bansa. Ang mga krimen na nauugnay sa POGO ay nagbibigay ng masamang pangalan sa Pilipinas. Apektado ang tiwala ng mga dayuhang, mamumuhunan at mga turista na mas malaking mapagkukunan sana ng kita. Pangatlo, ang POGO ay banta sa seguridad at kapayapaan. Ang pagdabi ng krimen ay itinuturing na banta sa national security at public safety. Ang pinakamalinaw na paliwanag ay ibinigay ng mga economic analysis na nagpapakitang ang POGO ay nagdudulot ng net cost o kabuuang pinsala sa bansa. Parang isang negosyo na kahit may kita na 166.49 billion pesos, mas malaki naman ang gasto sa operasyon, pagkukumpuni at pagkalugi dahil sa masamang pangalan na umaabot sa 265.74 billion pesos. Hindi matutumbasan ng bilyong piso ang pinsalang dulot ng POGO sa buhay ng tao, sa pagtaas ng krimen at sa masamang reputasyon ng Pilipinas. Sa huli, ang desisyon ni PBBM ay nakabase sa kaligtasan ng mamamayan at pangmatagalang interes ng ekonomiya na mas mahalaga kaysa sa panandaliang bilyong kita.